Dumating yung pinaka-ano ko na problema, yung about nga sa financial, Mhm. yung nagtiwala ako sa kaibigan ko. Pati amo ko naapektuhan na rin. Mhm. Yung first, tinulungan ako na amo ko. Mhm. Second, tinulungan ako ng amo ko. Third, ginawa ko ulit dahil nga sa kaibigan. Mhm. Gano'n, pero nung ano na yon, nung third time na talagang galit na yung amo ko Mhm. sa akin. Talagang hindi na kita tutulungan. Hello po. Hello po, thank you, ma-interview ako. Kamusta naman po lahat-lahat? Mabuti po. Pero dati hindi gano'n kabuti. Ay, hindi po talaga. Gano'n na po kayo katagal na nag-work abroad pala? Bali, 36 years po. 36? Yes So, po. talagang ano, Mm. kung may veterano, ikaw ay legend na. Ako na po talaga ang veterano. Pero iba't ibang bansa po yan? Hindi po, iisa po dito lang sa Hong Kong. Dito lang sa Hong Kong. Opo. Pero taga saan po talaga kayo sa Philippines? Sa Baguio City po. Sa Baguio, Yes okay. po. 36 years ago, yung nag-decide kang mag-work dito, kamusta yung Hong Kong? Konti pa lang yung mga Pilipino that time? Kunti pa lang ang Pilipino noon at saka parang masaya. Bakit di na noon. masaya ngayon? Oo, masaya kasi nga parang kukunti lahat-lahat. So parang, talagang hindi pa masyadong maraming OFW dito sa Hong Kong that hindi time? pa masyado, Pastor. Pero- Hindi katulad ngayon na ang dami-dami. Kahit saang kanto ngayon, di ba? Kahit saan park, lahat Mhm. nandun. Pero paano ka nagkaroon, kung hindi pa naman uso yung mga OFW dito sa Hong Kong, paano ka nagkaroon ng idea dito sa Hong Kong? Kasi po, yung mama ko po nandito sa Hong Kong noon. Nasa PA, sabi ko parang gusto ko pong matulungan yung mama ko na kasi may problema din yung mama ko about financial. Mhm. Tapos gusto ko rin na matulungan ko din yung mama ko, kaya sinabi ko kay mama ko na mag-abroad din po ako. So yung pagpunta mo dito, same kayo ng naging amo or magkaiba? Magkaiba po. Pero nandito pa siya that time? Nandito po siya dito. Pero sa tagal-tagal mo, lagpas 3 dekada mo dito sa Hong Kong, nakailang amo ka rin po? Marami-rami rin? 3. 3 lang? 3 amo. So sa una mong amo, ilang taong ka po doon? Yung sa una kong amo, bali 4 years ako doon. 4 years lang? Yeah, 4 years sa una kong amo. And then, tapos? Then after that, nung 4 years, dahil nga sa hindi kami pagkakaunawaan sa salary, kasi gusto niya yung... Wait lang po, Nay. That year, 30 plus years ago, magkano pa lang yung Kasi ang sahod? salary noon, 2,000. Lang, 2,000 pa lang. Tapos binibigyan lang niya ako ng 1,008. So ako naman nag-agree naman ako dahil nga parang direct hire ako. Tapos nung second contract ko naman, itinaas na naman ng 2,000. Ay 2,002 yata. Tapos binabaan na naman ng 2,000 ang salary. So okay lang, sabi ko. Pero nung parang hindi na ako pumayag nung third na. Tapos palagi na siyang galit sa akin. Lahat-lahat na lang ng kung ano-ano palaging galit, ganon sa mga pag-ano ko sa bata, galit. Ganon. Tapos nung tinerminate niya ako. Siyang nag-terminate Oo, siya talaga. nag-terminate sa akin. Pero yung pag-terminate sa'yo, mabilis ka rin nakahanap ng amo, next na amo? Oo, mabilis din ako. Nakahanap din ako agad. Pero yung rule dati na, nung 4 years ka pa lang dito, pag na-terminate, since before talaga, pag na-terminate ka, kailangan mong umuwi ng Pilipinas or hindi pa? Depende po sa reason po. Depende sa reason. Oo. Pero yung reason ng sa'yo? Yung reason kasi sa akin po, kasi malapit na akong matapos ang kontrata ko, mga ilang ano na lang. Okay. Oo, kaya... So hindi ka na pinauwi? hindi na ako pinauwi. So Kaya nagtuloy-tuloy diretso na akong nakahanap ng amo ko. So medyo maluwag-luwag pala dati rin. Yung mga maluwag-luwag. Depende po sa reason. Pero kasi makikita natin ngayon sa Hong Kong, 'di ba, may mga Indonesian na nag-work na rin, 'di ba, dito. Pero way back 30 years ago, ano yung mga nationality na nag-work dito? May mga Filipino pero iilan lang or maraming iba't ibang lahi lang rin? Usually parang ang parang Pilipino lang yata eh. Wala Filipino. pa akong nakitang mga Indonesia, mga Okay. ibang lahi. Pero Pilipino lang konti talaga. Konti pa lang rin, 'di ba? Kasi Meron din 2,000 siguro. lang yung rin sahod, pero
At that time, 30 years ago, malaki na yung 2,000 Hong Kong Opo. dollar, di ba? Opo, parang malaki na yun, parang okay, Wow na yun eh. Wow, laki na ng laki sahod ng mo. sahod. Tapos Ah, nabibili pa namin yung gusto namin, Mhm. yung kain dito, kain doon. So sa second na amo mo is gaano po kayo katagal? Yung doon? second naman na amo ko, bali 2 years. 2 years lang. Yeah, 2 years ako kasi nga pumunta sila ng US. So parang nag-for good na Oo, rin nag-for sila. good sila. Kaya naghanap ako ulit ng bagong amo. So ito na yung matagal. Tapos ito na yung matagal. Ilang years ka dyan, Nay? Bali 1996. Ay, grabe. nag-start po ako 1996 hanggang ngayon. Grabe, mas matanda pa sa akin. Oo, 1996 ako, nagdalaga pa ako noon. Wow. So, but anyway, I believe po, Nay, na when we talk about yung experience na to, 30 years, kahit na sabihin natin, pwedeng isipin ng ibang swerte-swerte mo, merong tumagal ka ng almost 30 years sa isang amo lang, ang daming, yung iba iniisip na agad, laki ng LS nito, di ba? Ang daming mga, Yes mga, po. mga sabi-sabi na naririnig tayo dyan. Pero I believe hindi rin naging madali yung buhay abroad, di ba, Nay? Yeah, hindi rin madali. Mas Kasi lalo po minsan- nung yung hindi kasi nung nag-asawa ako, ganon. Mhm. Dito sa amo ko, umuwi ako after 4 and a half, umuwi ako dahil nga nabuntis ako. Mhm. Tapos umuwi ako ng Pilipinas. Tapos yung ipinanganak ko yung anak ko. Pero nung nasa Pilipinas ako, parang lahat ng ipon ko, lahat, Mhm. out. So naisipan kong tawagin, sumulat sa amo ko. Mhm. Gusto kong bumalik. Kasi yun namang sinabi sa akin Mhm. noon na, pag gusto mong bumalik ka. Sabi nga naman ganon. Kaya yun, bumalik ako sa Mhm. kanila. Yun. Anong ginagawa mo dito, Nay? Nag-aalaga ka ng bata or sila lang rin yung inaalagaan mo? Sila lang inaalagaan ko noon. Mhm. Tapos nung umuwi ako ng pinanganak, bumalik ulit ako sa kanila. Tapos yun na nga. Sa kanila. Ang daming... Tapos yung anak ko 9 months pa lang na iniwanan ko yung anak ko, kaya yun din ang parang ko na pag umiiyak yung anak ko noon, parang umiiyak din ako. Tapos Kasi mahirap, no? wala pang video call noon, yung Tawag-tawag lang. tawag-tawag lang. Tapos yung asawa ko nung pupunta pa doon sa sa munisipyo para makapag-usap lang kami. Kasi mahina-hina pa yung signal Oo, that time. mahina pa yung signal. Pero sorry po, Nay, ilang taon na po pala kayo? 65 na po. So 65. Hindi, kina-calculate ko lang kasi almost kalahati ng buhay mo nandito na talaga sa Hong Kong, di ba? Opo. So, mukha ka na in-check eh. But I-check na. anyway, gano'n na po kayo katagal sa health center, Nay? Bali 2 years. 2 years pa Yeah, lang. 2 years pa lang. Dito sa health center. Mm-mm. Wow, ang tagal nyo. Medyo matagal na rin yung church dito sa, yung health center natin dito sa Hong Kong. And 2 years lang kayo nag-start dito. Paano po kayo napunta dito? Kasi noon before that, may mga nagyayaya din sa akin noon. Pero parang wala sa ano ko na napupunta ba. Mas lalo yung holy oil, may kasama ako dun sa building na, holy oil, sabi ko. Pero parang wala sa akin. Ganon. Tapos nung yung dumating yung pinaka ko na problema, yung about nga sa financial, yung nagtiwala ako sa kaibigan ko na naman na hindi naman yung parang sa bangko nga sa utang-utang ganon. Yan, So kahit na veterano ka na dito, Nay, na denggoy ka pa rin. Nadinggoy paling ako Nabiktima talaga. pa rin, ano? Ilang beses Iba rin talaga kapag yung puso nagsalita. Ilang beses na rin para kaya noon, pati amo ko naapektuhan na rin. Yung first, tinulungan ako na amo ko. Second, tinulungan ako ng amo ko. Third, ginawa ko ulit dahil nga sa kaibigan. Ganon, pero nung nung third time na talagang galit na yung amo ko sa akin. Talagang hindi na kita tutulungan. Kasi parang hindi ka matututo. Oo, hindi ko na talaga ako natuto. Hindi na kita tutulungan. Kaya parang palagi siyang galit sa akin. Galit, buting hindi ako tinirminate. Galit sa akin. Tapos nung naghatid ako ng bata, may kaibigan ako na iniiyak ko talaga. Iniiyak ko yung problema ko. Tapos sabi niya sa akin, punta ka kasi sa church, palagi kasi kitang niyayaya, hindi ka pupunta. Sabi niya gano'n sa akin. Kayo, nung pumunta nga ako, tapos yung church na pinuntahan ko, napunta na rin ako one time dito. Wala, yung dinala pala ako sa dito sa pinuntahan ko, pero punta na Parang ako. di mo na maalala rin. Hindi ko maalala rin. Oo, parang pumunta na rin ako dito sabi kong gano'n. Tapos since then,
mabigat yung problema mo, pumunta ka dito sa health center. And then, alam ko po 2 years pa lang. Pero ano na yung changes ng mga resulta ng 2 years mo pa lang na pag-attend dito sa health center natin? Ay yung ang natutunan ko po yung yung wag matigas ang ulo. Mhm. Kasi matigas ang ulo ko talaga, wag mo nang gawin, ginagawa ko pa rin. Mhm. Ganon. Tapos yung May mga times po ba, Nay, to be honest, na kapag may mga message, mga seminar tayo na feeling mo sapul na sapul talaga yung message sa'yo? Opo. Pero Lalo po yung yung sa yung utang, doon talaga ako sapul na talaga sa utang yung ganun po. Kasi Pero- doon po ang dahilan ng struggle ko. Pero paano mo siya tinatanggap? Tinatanggap mo siya na masama ang loob mo o tinatanggap mo siya na para baguhin yung sitwasyon ng buhay mo? Tinatanggap ko pa na baguhin ang buhay ko. Tapos ngayon nabago na po yung buhay ko. Kamusta na yung finances mo ngayon? Okay na po. Tingnan mo. Oo, since nung nag-start ako dito, yon hindi na po ako umutang ganon. Tapos dahan-dahan ko na pong nababayaran Yung utang. yung Yes. mga utang ko. Salamat sa Diyos kasi marami tayong kababayan na maybe, alam mo yung matagal na rin sa health center, hindi sa health center, matagal na sa Hong Kong, pero nabibiktima pa rin ng ganyan. Pero dahil, Oo. sinasabi natin na, hindi, naging mabuti lang ako, pero minsan kailangan makontrol yung sarili. Hindi lahat ng ginagawa natin porket mabait tayo is makakabuti talaga sa atin. Diba? Opo. At saka yung yung wag din tayong aabuso sa amo natin. Kasi yung pinsan parang inabuso ko kasi yung amo ko. Mabait kasi, so, Oo. diba? Tapos pati yung anak ko nadamay na rin. Tapos sabi nung no remittance for your daughter. Doon talaga rin ako in-struggle kasi yung anak ko noon nag-aaral. Imagine. Stop the remittance. It's your fault. It's your fault because it's your fault if your daughter will not go to school. It's your fault. Kasi nga, di ba? Kasi, ganun sa akin. Kayo talagang iniyak-iyak ko talaga no. Salamat sa Diyos ngayon, kahit na matigas yung ulo mo before, di ba? Walang matigas na bulalo, napalambot rin yung isip mo. Palambot ng health center. Amen. So, Nay, maraming salamat po sa pag-share nyo ng wonderful story ninyo. Isang example kasi walang sinasanto na madaya yung puso ng isang tao. Diba? Kapag masyado tayong emotional, pwede tayong madaya. Thank you very much po. And hopefully makatulong to sa mga kababayan nating OFW. Thank you very much Thank po. you po. Hello po, ang napanood nyo pong mga story ay real life stories ng kababayan nating Pilipino dito po sa Hong Kong. At alam nyo po ba na yung health center natin ay bukas araw-araw? Regardless sa day off ninyo, nandito po kami para tulungan kayo. Actually, merong gustong sabihin yung mga members ng health center para sa inyo kababayan naming Pilipino na nasa Hong Kong. Ano po yon? Kabayan, welcome ka. Kung kailangan nyo po ng free counseling, kung gusto nyo pong mabisita kami, tingnan nyo lang po ito na nakikita nyo sa baba. Nandyan po yung information ng WhatsApp. Nandyan rin po yung location natin. Feel free to visit us. Okay? God bless you po.